Naman po tayo kay kapatid na Hernan Gallego, 56 years old, taga Panasahan, Malolos, Bulacan. Isang Katoliko. Sige po, kapatid na Hernan, magandang gabi po. Ano po ang tanong niyo kay kapatid na Eli? Magandang gabi. Magandang araw po kapatid Brother Eli. Salamat sa pagkakataon. Salamat sa Diyos na makapagtanong po ako sa inyo. Ang una ko pong tanong, nakasulat po ba sa Biblia ang bawal na bisyo? At ang pangalawang tanong ko po, pwede po ba idalangin yung awit ng pastol na matatagpuan sa awit 23? Yun lang po, Brother Daniel. Brother Eli. Salamat kapatid na Hernan. Alam mo, yung bisyo, kahit nga hindi nakasulat sa Biblia, bawal ng doktor yan eh. Palagay mo, wala sa Biblia. Makinig ka sa doktor, yung sigarilyo, yung alak, yung mga droga, bawal yan eh. Miski nga ang katawan mo, ayaw niyan eh. Nasasanay na lang ang katawan natin dahil dyan sa bisyo na yan, kasi ang ating katawan nasasanay. Kaya pagka sigarilyo ka ng sigarilyo, di mo maalis. Kasi naghahangad ka na, yung laso ng sigarilyo, yung nicotine, yung tar, napupunta sa iyong katawan, At pagka ikaw ay nasa katawan mo na yan, maa-adapt na ng katawan mo. Pag nababawasan yon, ang nangyayari, magnanais ka uli na manigarilyo. O pag nabawasan yung level ng alcohol sa katawan mo, magnanais ka uli uminom ng alcohol, ng may alcohol. Iyon ang nangyayari sa tao. Kaya miski wala pa sa Biblia halimbawa, di mo pa nababasa, mag-isip ka lang, ano nagawa ng droga? Mga pagpatay, pagnanakaw, pang-aagrabyado sa kapwa. Yung mga drugista na yan, yung mga nagtitinda ng droga, nagmamanufacture ng droga, napakawalang hiyang mga negosyo niyan. Marami namang magandang negosyo. Yung pang makakapirwisyo sa kapwa ang ginagawa nitong mga walang kaluluwang, mga walang hiyang ito. Kaya yung mga nagagalit kay Presidente Duterte na nilalabanan yung droga, ako doon ako nagagalit sa mga lumalaban sa droga kasi walang malasakit sa kapwa. Nilalabanan nga yung droga, kinukontra mo. Ano malasakit mo? Siguro, drugista rin. Kay senador ka, kay sino ka pa, pagkalaban ka ng laban sa droga, baka ikaw drogado ka rin. Tawag dito sa Brazil, drogado. Nakadroga rin. Ano yan, mga kapatid, napakasama niyang ginagawa niyang droga sa buhay ng tao. Meron droga rito sa Brazil. Pag nainom mo, high na high ka. Nako, para raw nasa langit, pero 24 oras pwede kang mamatay. Pakibasa mo ito, kapatid na Luz. Ito po, yan. The zombie drug is already in Brazil. The drug Cloud9 and other synthetic substances known as bath salts can cause a feeling of extreme relaxation, panic attack, stroke, or even convert the user into a cannibal overnight. Overnight. Magdamag lang, magiging cannibal ka. Kakain ka ng tao pag nainom mo itong drogang ito. O tingnan mo, kundi sira ulo nitong gagong ito. Ayan, magdamag lang, para nasiraan ng ulo. At hindi mo na mabasa sa Biblia, kapatid.
Hindi ka dapat magbisyo eh. Sigarilyo, sugal, alak, kung ano-anong bisyo. Pero nababasa sa Biblia yan, kapatid. Basahin natin ang 21:34 ng Lucas sa sambayan ng Pilipino. Mag-ingat kayo't baka bumigat ang inyong mga isip sa mga bisyo, paglalasing, at mga intindihin sa buhay, at baka bigla kayong datnan ang araw na iyon. Ayon. Mag-ingat kayo, baka bumigat ang inyong mga isip sa mga bisyo, paglalasing, mga intindihin sa buhay. Baka biglang dumating ang paghukom sa araw na yon, sa kapahamakan ng punta mo. Bakit, kapatid na Hernan, nagtatanong ka nito, bisyoso ka ba? Kapatid na Hernan? Hello po? Hello po. Opo, Yes. tinatanong po ni kapatid na Eli, bakit po ninyo itinatanong yan? Bisyoso po ba kayo? Bali po nung simula pa ako, bata pa ako eh. Pero sa ngayon na paunti-unti na po nawala. Iniwasan ko na po. Tingnan mo mukha ko, kapatid na, tingnan mo ako, no? Kapatid na Hernan. 73 anyos na ako, magsi-74. Tingnan mo yung sarili mo, 56 ka pa lang, kalbo ka na. Dahil sa bisyo yan eh. Pangsira ng katawan niyang bisyo eh. Ako, may asthma pa ako, ano? Salamat sa Diyos na buhay pa ako hanggang ngayon. Meron pa akong asthma mula sa pagkabata kasi ang lolo ko, lola ko, sa magkabilang panig ng pamilya, mother at saka father side, may mga asthma sila. Marami kaming allergy. Overactive ang aming immune system eh. Meron akong pamangkin, makaamoy lang ng pabango, ina-asthma. Meron akong kapatid, makaamoy lang ng sigarilyo, ina-asthma. Meron kaming asthma sa pamilya. Pero awa ng Diyos, dahil wala kaming mga bisyo, yung kapatid kong isa na may asthma, umabot pa naman siya ng 80 anyos. May asthma yon. Laging na-hospital yun pagka matindi ang asthma. At yung aking tiyahin, umabot ng 93 eh. Kasi nakakabawas ng lason sa katawan yung wala kang bisyo. Kaya wag mo nang pag-isipin yung bisyo. Nawala kayo. Konti na lang ang panahon natin sa mundo, kapatid. Alisin niyo yung mga bisyo na yan. Walang magagawang mabuti sa katawan yan. Ngayon, sabi mo, pwede bang idalangin yung awit 23? Lagay nga natin sa screen, kapatid na Luz. Pakilagay po natin. Awit 23. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kaniyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kaniyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kaniyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahiran ang aking ulo ng langis, ang aking saro ay inaapawan. Ano ang tanong niya dyan, Sis Luz? Pwede raw po bang ipanalangin niyang awit ng pastor, Brad Eli? Awit ng pastor. Ako po.
Hindi, sabi niya, aming pastor eh. Liwanagin mo nga, kapatid na Luz. Kapatid, ano po ang tanong po ninyo dyan sa awit? Ang tanong ko po dyan, kung pwede ba idalangin yung awit ng pastor na nakasulat sa awit 23? Yun daw po, kung pwedeng idalangin. Hindi yung pastor niya ang ibig sabihin, kapatid na Luz. Opo, Brad Eli, Pwede, kapatid. Pwede panalangin yan. Kasi, yung mga awit na yan, mga panalangin yan eh. Pwede yan. Wala namang masama riyan sa Kapitulo 23. Kung babasahin mong buo, wala namang masama dyan. Ang Panginoon ang aking pastor, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pagka ang pastor mo, ang Panginoon, hindi ka kukulangin ng anumang bagay. Wala namang masama ron. Si Kristo yung pastor eh. Pwede yang gamitin, pwedeng awitin yan, pwedeng itulayan, pwedeng isermon yan. Kasi nasa Biblia, salita ng Diyos yan. Bakit mo tinanong yon, kapatid na Hernan? Kasi po, yun lang po ang ko sa araw-araw ko na buhay na minsan dinadalangin ko po yun. Na maiwas po ako sa lahat ng mga problema. Okay yun, kapatid. Okay yun. Kaya lang ang hindi okay, kahit manalangin ka na manalangin, pagka may bisyo ka, hindi tatalab yung panalangin mo. Kapatid, hindi tatalab yung panalangin mo. Pagka hindi mo iiwanan yung bisyo mo, ay hindi tatalab panalangin mo. 9:31 ng Juan. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao ay maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya ay pinakikinggan niya. Para pakinggan ka ng Diyos, dapat gawin mo kalooban niya. Ayaw ng Diyos ang bisyo bibisyo ka. 7:21 ng Mateo. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi basta papasok sa kaharian ng Diyos. Kahit sabihin mo, Panginoon, Panginoon, manalangin ka, manalangin ka. Hindi ka papakinggan ng Diyos eh. 1 Pedro 3:10 hanggang 12. Sapagkat ang magnais umibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya at tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti, hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ayon, ang mukha ng Panginoon laban sa mga nagsisigawa ng masama. Pero ang mata ng Panginoon nasa matuwid. Ang kanyang pakinig nasa kanilang mga daing. Pag sumusunod ka sa Diyos, pagdaing mo siguradong maniniwala, makikinig siya sa iyo. Kahit na lahat ng dalangin sa Biblia, idalangin mo, ayaw mo alisin ang bisyo mo, kapatid na Hernan, nagsasayang ka lang ng oras. Para pakinggan tayo ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Naunawaan mo, kapatid na Hernan? Kapatid na Hernan, naunawaan niyo po? Opo, naunawaan ko po. Brother Eli. Salamat po sa Diyos. Iwan mo na yung bisyo mo, kapatid. Salamat sa Diyos. Samahan ka nawa ng Panginoon. Salamat sa Basahin Diyos. natin yung mga reaction sa ating social media account.
Opo, narito po ang mga reactions from ang Dating Daan and the Old Path social media accounts. Si Outs TV, "Salamat sa Diyos na alis ako sa Katoliko, kahit pari ang lolo ko. Buti na lang awa ng Diyos, di ako natuloy sa pagpapari. Napakinggan ko si Brother Eli, salamat ng marami sa Diyos." Real Faith, napaka-detalyado magturo at sumagot ni Brother Eli sa tanong. Prangka siya sumagot. Makikita mo talaga sa kanya na hindi pera-pera ang relihiyong pinamumunuan niya. Medyo masasaktan ka, basta totoo lang sasabihin niya na galing sa Biblia. Para siyang magulang na istrikto pero mapagmahal sa anak. Gusto lang niya mapabuti ang mga nakikinig sa kanya. RMJDO, ayun, hindi tayo ang mamimili ng utos na susundin. Kung ano ang utos, gagawin natin. Walang babawasin, walang dadagdagin. Gagawin mo yung isang utos, babaliwalain mo naman ang isa, di pwede ang ganon. Danilo de los Reyes, ang sarap sa kalooban yung matuto ka sa Biblia, kung paano magbanal na di itinuturo sa ibang religion. Dito lang po sa MCG ay tinuturo ng buo ang aral ni Kristo. Nakakaawa ang ibang tao, sana magising. Jobert Alinaw, ganun pala yun. Marami pa pala talaga akong dapat matutunang aral ng Diyos. Salamat sa Diyos, ngayon ko lang matutunan to samantalang sa born again ay pang ikakasal ang mag-asawa ay may sing-sing pa. Jojo Mapa, pati pala kwenta sa ilong at paa sa Bible, masama pala yon. Roy Koki, hindi man ako kaanib at nakikinig lang po ako pero nang malaman ko na hindi pala maganda ang mga alahas, tinanggal ko na po lahat sa katawan ko ang mga alahas ko. Salamat po sa Diyos. Gilbert Batum, salamat sa Diyos at naging kasangkapan kayo sa akin, Brother Eli, Brother Daniel. Mula nag-lockdown, marami na ako narinig na aral ng Diyos na natutunan dahil sa inyo at naniniwala ako na galing lahat sa Diyos. Angelina Leno, now ko lang nalaman ang tungkol sa pagsusuot ng wedding ring. Mali pala ito. Buti na lang, matagal na akong hindi nagsusuot nito. Louis Cardenas, salamat po sa Diyos sa tapat na kasagutan sa katanungan. Nagagalak talaga ang kalooban ko na makapakinig ng salita at aral ng Diyos. Dito talagang biblika lahat, talagang katotohanan ang sinasabi po dito. Sats Anep Eduarte, salamat po sa Diyos at binigyan tayo ng isang mabuting araw sa pakikinig ng aral ni Brother Eli. Araw-araw nasasabi akong makapakinig ng aral ng salita ng Diyos at pag nagdadasal, hindi ko maiwasang hindi mapaiyak. Sa iyo, Panginoong Diyos, ang papuri at karangalan magpasawalang hanggan. Fergerata, nakakaawa ang mga taong nadaya ng bulaang pastor at pinalayaw lang sa luho. Salamat sa Diyos, may Brother Eli at Brother Daniel na nagtuturo ng buong katotohanan. Walang labis at walang kulang. Glory to God. Belgio Mercado II. Totoo, kahit ako gustong-gusto ko yung mga lumang video ni Brother Eli. May mga jokes siya roon na tuwang-tuwa ako. Libangan ko na rin manood ng mga Bible exposition ni Brother Eli. Nawa, loobin ng Diyos, humaba pa ang kanyang buhay. Salamat po sa Diyos. Ronald Alvarez, sobrang dami na ng church. Madami na rin ako napakinggan, pero dito dinala ng Diyos. Matagal na akong nakikinig at sa tingin ko, kailangan ko ng makinig ng doktrina para makapagpabautismo dahil lahat ng inaaral dito sa atin ay galing sa Biblia. Salamat sa Diyos. Maggie Palarion, hindi talaga mabuti sa tao ang bisyo, mapa-pisikal o espiritual man. Salamat sa Diyos at may mga ngaral na kagaya ni Brother Eli na nagtuturo ng totoo para mapabuti tayo. Christina Balaba Morales, salamat sa Diyos kasi noong una kong nakita si Brother Eli dati sa RPN 9 program. Itanong mo kay Soriano, mayroong mag-asawang Katolik. Nagtanong sila tungkol sa Diyos-Diyosan. Nagkakasala ba raw sila kasi marami sa simbahan at lumuluhod sila. Ang sabi ni Brother Eli, basa, Deuteronomio 5:8 hanggang 9 at saka Habakuk 2:18. Iyon ang mga natandaan ko sa kanyang sinasagot po sa nagtanong. Ang sabi ko po sa aking sarili, ito na ang totoong religion na hinahanap ko kasi nakasulat sa Biblia ang kanyang sinasagot at ang sabi ng Brother Eli, magbabasa po kayo ng Biblia mga kababayan. Salamat sa Diyos, hindi ako nahirapan sumunod sa kaniyang mga utos. Gina Kaisip,
Noong araw po, galit ako kay Brother Eli sa mga balitang naririnig kong kasiraan sa kanya. Pero salamat sa Diyos, naliwanagan ako sa lahat. Mabuting tao pala si Brother Eli. Isang tunay na mangangaral. God bless Brother Eli. Sana humaba pa po buhay mo. Yan po ang ating mga comments, Brother Eli. Salamat po sa inyong lahat na nag-ukol ng panahon at oras para makinig at magpahatid sa amin ng inyong saloobin tungkol dito sa ating mga pinag-aaralan. Mga kababayan, hindi lang po maiwasan na kung gusto mong magtapat, kahit na medyo mabigat yung salita, hindi ko maiwasan pag itinatanong na sa akin prangka po ako talaga magsalita. Gusto ko kasi matutunan yun. Alam ko kasi hindi tinuturo ng mga pastor Mabigat kasi sa isip ng tao yan at sa puso. Nag-aalala sila na hindi sila matanggap ng tao yung aral, hindi dadami miyembro nila. Kaya nga ang iglesia ni Manalo dati bawal din ang alahas Inalis nila Kasi nga maraming hindi makatanggap hindi po ganun sa Biblia. Hindi yung aral ang aalisin ko. Kung ako tatanungin, ang aalisin ko yung ayaw sumunod sa aral. Nasa unang Korinto 5:13, alisin ninyo sa inyo ang masasamang tao. Ang alisin mo yung ayaw sumunod. Pero yung aral, wag mong aalisin. Umawit po tayo ng isang awit ng papuri bago sa ating global prayer.
Brothers, sisters, and fellow men, the scriptures has prophesied perilous times ahead. It has warned us about the evil that will beset humanity in the last days, where people will turn against each other because of greed and the insatiable hunger for power and world domination, and about horrifying plagues and famines that will take the lives of millions worldwide. We are now starting to witness these signs one by one. Unrest and turmoil all around. The unmistakable stench of evil can be felt everywhere. And people are starting to look for answers and are not finding one. It is time to come together as one and humble ourselves before the Lord of hosts. Let us kneel down and lift our supplications to Him that has the power to save us against the rulers of the darkness of this world and the spiritual wickedness in high places. Let us call upon God Almighty for the sake of our children and our children's children, and for every inhabitant of this world who seeks hope and salvation, that we may find peace in our hearts and hope in the great beyond. Despite the predicament that humanity is now facing, brothers and sisters and fellow men, let us prepare our hearts in prayer.